Ang apat na uri ng puso, aral mula sa parabola ng manghahasik. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napakahalagang aral mula sa Panginoong Hesukristo, ang parabola ng manghahasik. Ito ay isang matalinghagang paraan ng Panginoon upang ipakita sa atin ang apat na uri ng puso ng tao pagdating sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Narito ang manghahasik ay lumabas upang maghasik. At sa paghahasik niya, ang ilang binhi ay nahulog sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain iyon. Ang iba'y nahulog sa batuhan na walang gaanong lupa at agad sumibol sapagkat mababaw ang lupa. Ngunit pagsikat ng araw, ito'y nasunog at natuyo sapagkat walang ugat. Ang iba'y nahulog sa dawagan at lumago ang mga dawag at sinakal ito. Ang iba'y nahulog sa mabuting lupa at nagbunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Ang may pandinig ay makinig. Matthew 13:3-9. Mga kapatid, hindi lang ito isang kwento. Ito ay isang pagpapahayag ng kalagayan ng puso ng tao. Ang binhi ay ang salita ng Diyos, Matthew 30:19, at tayo ang lupa na tatanggap nito. Subalit, hindi lahat ng puso ay handang tumanggap ng salita ng Diyos. Tingnan natin ang apat na uri ng puso ayon sa paliwanag mismo ng Panginoon. Una, ang pusong matigas, ang nahulog sa daan. Sa bawat nakikinig ng salita ng kaharian, ngunit hindi nakauunawa, dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito ang nahasik sa tabi ng daan. Matthew 13:19. Ito ang pusong sarado sa katotohanan. Hindi tumatanggap ng aral, matigas ang ulo, at hindi nagpapasakop sa Diyos. Madaling maagaw ni Satanas ang salita ng Diyos dahil hindi ito naintindihan o inintindi. Maraming ganyan ngayon. Ang iba ay narinig na ang mga aral ng Diyos, pero hindi interesado o di kaya'y agad na pinapabulaanan. Ang iba naman ay mahilig makinig, pero hindi naman ina-apply sa kanilang buhay. Pangalawa, ang pusong mabato, ang walang ugat. Ang nahasik sa batuhan, ito ang taong nakikinig ng salita at agad na tinatanggap ito ng may kagalakan, ngunit walang ugat sa kanyang sarili, kaya't sandali lamang siyang nananatili. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad siyang tumatalikod. Matthew 13:20-21. Ito ang pusong mababaw, madaling mapukaw pero hindi nagtatagal. Masaya sa umpisa, pero kapag dumating ang pagsubok, bumibitiw. Ganito ang iba, mga kapatid. Sa umpisa, mainit na mainit. Masigasig sa pagsamba, sa pagbabasa ng Biblia, sa pakikinig ng aral. Pero nang dumating ang mga pagsubok, bumigay. Bakit? Dahil hindi lumalim ang ugat. Panangatlo, ang pusong masasakal ang nahulog sa dawagan. Ang nahasik naman sa dawagan, ito ang nakikinig ng salita, ngunit ang mga alalahanin sa sanlibutan at ang daya ng kayamanan ay sumasakal sa salita, kaya ito'y nagiging hindi mabunga. Matthew 13:22. Ito ang pusong puno ng makamundong bagay. Nagpapalunod sa problema, ambisyon, pera at kasiyahan ng sanlibutan. Narinig ang salita ng Diyos pero hindi nagbunga dahil mas inuna ang mundo. Ilang beses na natin itong nakita, mga kapatid. May mga taong gustong maglingkod sa Diyos pero hindi nila maiwan ang kasalanan, bisyo at maling gawain. May iba namang hindi masama ang ginagawa, pero inuuna ang kayamanan, negosyo, o layaw ng buhay kaysa sa Diyos. Pang-apat, ang pusong matabang lupa, ang mabuting lupa. Ang nahasik sa mabuting lupa, ito ang nakikinig ng salita at nauunawaan ito. Siya rin ang nagbubunga, may tig-100, may tig-60, at may tig-30. Matt 13:23. Ito ang pusong handang tumanggap at sumunod sa salita ng Diyos. Hindi lang nakikinig, ina-apply ang aral sa buhay. Nagbubunga, ibig sabihin lumalago sa pananampalataya, gumagawa ng mabuti, at tumutulong sa iba upang lumapit sa Diyos. Ganito ang nais ng Diyos na maging puso natin, mga kapatid. Isang pusong malambot sa kanyang mga salita, isang pusong puno ng pananampalataya, at isang pusong namumunga ng katuwiran. Ano ang puso mo ngayon? Mga kapatid, ang tanong ngayon ay ito. Ano ang uri ng puso mo? Matigas
sarado sa katotohanan. Mababaw, mainit sa simula pero madaling matalo ng problema. Masasakal, mas inuna ang mundo kaysa sa Diyos. Matabang lupa, handa, masunurin, at namumunga. Ang mabuting balita, maaari nating hilingin sa Diyos na baguhin ang ating puso. Kung matigas ito, hilingin nating palambutin. Kung mababaw, hilingin nating palalimin. Kung puno ng dawag, hilingin nating linisin. Naway maging mabuting lupa ang ating puso at mamunga tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Purihin ang Diyos